pang Pasko ng bawat Pilipino. RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di maiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko na di pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko na di pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Hello! Kumusta po mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang? Ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimbabawi na naman ito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, rmndipolog.weebly.com. Aba, alam nyo, huwag kayong magdadaka. Medyo may kaibahan na naman ang ating palatuntunan ngayon ikumpara sa nakaraan. Syempre, nasa mga araw ng Pasko pa tayo. Although ating ipagdiwang na noong
ika-25, no? December 25. Pero hindi pa masabi nating wala na tayo sa mga panahon o mga araw ng Pasko. Very fresh pa, no? Sa ating isipan at damdamin ang pagdiriwang natin ng Pasko, kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, sa ating natalakay na sa paksang Christmas o araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, binanggit natin ang mga objections o mga tanong sa ating mga kapatid na especially hindi mga Katoliko, ang kanilang pagtutol sa pagdiriwang na ito, no? Ang kapanganakan ng ating Panginoon Hesukristo. Binanggit natin dito ang iba-ibang mga dahilan kung bakit merong mga kapatid nating hindi mga Katoliko ang ayaw silang makiisa sa ating pagdiriwang ng Pasko every December, no? In particular, December 25. So ngayon, ating pag-usapan lang siguro natin ang yung essence. Ako ay magtatanong sa inyo kung paano ba natin na-celebrate o napagdiwang ang kaarawan ng ating Panginoon Hesukristo. Alam nyo, sa hindi pa natin umpisahan ang, shall we say, I think pwede natin masabing continuation o serves as pagpatuloy, no, sa paksa ng Pasko. Merong naisip o gumabagabay, no, sa ating isipan, especially almost out na tayo sa 2013 na taon. Simulan naman natin ang bagong taon, ang 2014. Gusto kong sabihin sa inyo na nag-isip ako ng panibagong sistema sa ating palatuntunan. Kumbaga sa software pa yan ng computer. Merong iba-ibang version, no? Di ba? Naisip ko rin sa ating palatuntunan dito na mas mabuti siguro ibang version na naman. Pero the same title sa palatuntunan, ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Siguro itong ginawa nating background, siguro ito na, no? Ang isa sa kaibahan, no? Kay mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, huwag kayong magtaka sa ilang nakaraang palatuntunan natin na may palatuntunan tayong nagawa na hindi na tayo nag-intro. Hindi na natin binanggit ang yung as usual na ginawa natin sa palatuntunan, yung magpapakilala tayo, no, di ba? Iba kasi ang nasa isip natin kung yan ang sistema sa ating palatuntunan. Dahil priority po natin ang yung content sa ating palatuntunan.
yung nakasentro ba yung sa mga objections, yung ibig sabihin yung paksa na ibig nating ipahatid sa inyo sa tuwing may ginagawa tayong palatuntunan na katulad nito, no, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang. Minsan kasi may mga tagapakinig o mga listeners natin na parang magsasawa sa yung as usual na natin ginagawa na magpapakilala pa tayo, may gagawin pa tayong intro, no? So, kaya naisip ko minsan na ngayon ibahin natin. Diretso tayo sa ating tatalakayin. Tapos kung magpapakilala man tayo sa huli na sa ating palatuntunan, di ba? Kaya ang ibig ko sabihin, ako'y humingi ng tawad sa inyo kung parang hindi niyo naintindihan sa Veritas kung ganyan siya sa palatuntunan, no? Iba-iba kasi ang mode natin, iba-iba kasi ang nasa damdamin at isip natin tuwing magprograma na tayo. Especially, no, most sa ating palatuntunan, wala tayong ginawang lesson plan. Yung nasa isip lang sa araw ng gawin natin ang palatuntunan. Minsan nga meron akong naisip galing sa yung nasa bahay pa ako. Pero yung naisip ko na gawin kong paksa hindi ko magawang matalakay. Dahil pagdating ko dito sa station, iba naman ang nasa isip natin na mas dapat i-prioritize natin. Iyon ang kaibahan. Siguro malilito kayo kung iba din ang style ninyo sa paggawa ng mga palatuntunan dito sa radyo. Basta ang ating title, ang direksyon sa ating palatuntunan ay nakasentro sa Catholic Faith Apologetics. Yung ipagtanggol natin ang ating pananampalatayang Katoliko na noon inaatake natin ito, di ba? Feeling ko kasi ito ang calling sa atin ng Panginoon. Especially ang taas na, no? ng aking napagdaanan sa tungkol sa pananampalataya. Sinabi ko na sa inyo na muntik akong naging hindi Katoliko. Ibig sabihin, iniwanan ko noon sana ang pananampalatayang Katoliko sa kadahilan ng hindi ko pa alam noon ang mga kasagutan sa simbahang Katoliko tungkol sa daming mga objections o mga tanong na noon hindi ako naliwanagan. Ako'y nadala sa mga pag-iisip na katulad sa ating mga kapatid na hindi Katoliko, sa kanilang mga objections, sa kanilang mga katanungan na noon, no, sinabi ko na hindi ko naunawaan. Pero nang nalaman ko ang mga sagot sa pamamagitan ng mga tao na sa pag-iisip ko, kinasangkapan ng Panginoon na mabigyan ako ng liwanag sa kung ano talaga ang pananampalatayang Katoliko. Biglang nagbago ang isipan ko at hindi ko itinuloy ang pag-iwan ko sa pananampalatayang Katoliko at naging very strong pa tayo sa pananampalatayang ito.
Okay, teka, magpo-post muna tayo. Okay, pagpamanhin po ninyo sa Veritas, no? meron tayong pinuntahan sa labas muna. Okay, sa sinabi na natin sa inyo, parang i-sentro sa natin ang pagtatalakay ngayon sa ating palatuntunan, ang assessment ba sa ating pagdiriwang. Dahil sa mga homilies kasi ng mga kaparian natin sa simbahang Katoliko, sa mga homilies nila sa simbahan natin, may isang punto na sasabihin nating common na punto ang kung baga sumadas kwentas ko sa mga homilis ng ating mga kaparian. Yung parang pinaalalahanan tayong mga Katoliko kung ano talaga ang pagdiriwang ng Pasko. Kung ano ang pagdiriwang na yan. Kaya sinabi ko sa inyo, paano ba natin sineselebrate o pinagdiriwang ang ating Pasko? Diba sa ating nakita, sa ating nalaman, kitang-kita ng ating dalawang mata. Iba-iba po ang style natin, iba-iba po ang ugali natin sa pagdiriwang ng Pasko. Merong maganda, meron namang hindi, diba? At aminin natin kung minsan nga sa tingin ko sa ibang mga kapatid nating Katoliko, parang ma-admit ko, matanggap ko yung ibang mga hindi Katoliko kapag nagkomento sila sa ating mga pagdiriwang Katoliko. Hindi lang Pasko, pati na yung mga piyestas natin, yung mga piyesta. Meron kasing mga nakita nating mga Katoliko ang sa tingin natin kung ating i-review ba ang ating pananampalataya, parang nawala na sa husto o sa tamang pagdiriwang. Ang ibig kong sabihin, meron talagang ina-admit po natin na yung ibang mga hindi Katoliko na nagkomento o tumutuligsa sa ating mga pagdiriwang, hindi lang sa Pasko kundi pati na yung mga feasts o mga piyesta, na parang may halong pagano ang mga attitude nila. Ang ibig kong sabihin, yung nawala ba ang tunay na mensahe, tunay na kung ano ang ibig sabihin sa ating pagdiriwang ng Pasko at sa yung mga piyestas natin. O hindi lang siguro natin i-focus lang sa isa lang na pagdiriwang, kundi pati na yung iba. Dahil isa naman ang kung ating ilarawan ito sa isa lang, spiritual aspect ito. Kung ito man ay nakasentro sa kapanganakan ng ating Jesucristo, kung ito man ay nakasentro sa
pagbigay natin ng ng praise sa ating mga santo, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid. Isa lang ang maisip natin kung ano ang mga celebration, o kung baga sa Bisaya pa mga kasaulugan sa Tagalog, kung ano ang mga pagdiriwang na ito. Spiritual celebration po ito. Mga Pasko man o mga piyestas para sa ating mga santo. Alalahanin natin itong lahat ay spiritual na celebrations o mga pagdiriwang. At sa ating spiritual na pag-iisip ng mga kaibigan at mga kapatid, ang dali lang nating ma-distinguish o ang dali lang nating makumpara ba kung ano ang tama na pagdiriwang o mode natin sa ating pag-celebrate o pagdiriwang, at kung ano naman ang mali, di ba? Pero yung mga mali kadalas ay parang inuulit-ulit natin na kahit na alam natin na ito ay mali. Pero dahil nasanayan na natin, parang binabayaan na natin na ganyan na lang. Parang wala na tayong effort na i-correct natin, itama natin ang mga mali natin, di ba? Pero yung sa mga kapatid naman nating hindi mga Katoliko, ang komentaryo naman natin sa kanila, nang dahil ba sa mali na ginawa ng ilang mga Katoliko na hindi nila na-celebrate o napagdiwang ang mga celebration sa tama. Sabihin na lang nating hinaluan ito ng mga abuses, ng mga abuso, hinaluan at ito ng mga ilang Katoliko natin ng mga pag-celebrate na hindi tama, o yung mga sasabihin na natin mga abuso. Hindi naman siguro tama, hindi naman siguro mabuti na parang ilahat na natin, para bang i-round out na natin na itong celebration na ito ay mali na talaga. At hindi na natin gagawin dahil nasa isip na natin na mali na ito. Na kung minsan nga inisip na ito natin na kasalanan na ang pagdiriwang natin. Hindi po ganon. Unang-una, tingnan muna natin kung ano ang sineselebrate, kung ano ang esensya sa isang selebrasyon. Dahil it's very unfair naman, hindi naman siguro makatarungan na kung maganda ang aim o ang ano ba yun sa Tagalog? Yung aim, no? No? Mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ang eksakto na rason sa ating pag-celebrate. No? Kung alam na natin na ito ay maganda, pero naging hindi lang maganda dahil hinahaluan ito ng mga faithful, yung mga Katolikos, na sa kanilang pag-celebrate nito ay hinaluan nila ng hindi magandang mga pag-celebrate o pagtiriwang. For example, yung naglalasingan, diba, nagsugalan, kung ano pa ang masasama na inihalo ng mga tao o ng mga Katoliko sa kanilang pag-celebrate. Ang ibig kong sabihin, i-qualify natin ang mga gawain. Huwag nating sabihin na ang celebration na hindi na maganda o pangit na ito, hindi na natin i-celebrate ito dahil ang mga tao
na nakita natin sa kanilang pag-celebrate ay hindi maganda. Ang ibig kong sabihin, panatilihin natin ang tama o makatarungan na pag-analyze o pag-isip. Dahil it's unfair naman, hindi naman makatarungan kung sasabihin natin na ang isang selebrasyon, sasabihin natin masama ang selebrasyon na ito nang dahil lang sa mga abuso na nakita natin sa ilang mga Katoliko na gumagawa sa mga abusong ito. It's unfair. Bakit nasabi kong hindi makatarungan? Dahil meron naman akong nalaman na meron namang mga Katoliko ang seryoso sa kanilang pag-celebrate sa mga selebrasyon. Hindi lang Pasko, kundi pati na yung mga piyesta natin. Sa Biblia, may nabasa po tayo na halimbawa, yung inabolish na mga piyesta, especially yung Old Covenant Feasts o mga piyesta ng matandang dipan. Merong talata ng Biblia na kakalimutan na natin, hindi na natin ipagpatuloy. Isa sa dahilan dahil ceremonial yon, at pag sinabing ceremonial, maring iwanan na ito at hintayin natin. Atin namang tanggapin kung ano ang bago nito. Diba? Halimbawa, yung sa circumcision na sa New Covenant naging baptism na, diba? Diba yung offering noon, yung mga sa pamamagitan ng mga hayop, papatay tayo ng hayop, nagsilbing kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero pagdating ng New Covenant, ang fulfillment, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Mga kaibigan, mga kapatid, so kung ano yung dapat ipagpatuloy natin. At yung hindi na natin dapat ipagpatuloy, hindi naman natin ituloy, di ba? So, yung piyesta, merong hindi na natin pinagpatuloy, pero may piyesta naman na yung sinabi ni San Pablo sa unang Korinto 5:8 ba yun, kung hindi ko nakalimutan, magdiwang tayo sa isang pagdiriwang na bago, na yung nakasentro na sa kalinisan, hindi yung seremonya lang, di ba? Ng mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang ating mga selebrasyon ngayon, ang kadamihan, yung mga piyesta nakasentro sa ating mga santo, dahil ang rason na pinagpuri natin sila, nagdiriwang tayo ng mga piyesta para sa mga santo, dahil yung mga nagawa nilang mabubuti ang ating inasentro. Iyon ang dahilan sa ating pag-celebrate, yung nagpapasalamat tayo sa mga kabutihan na nagawa nila noon, di ba? So nakasentro sa yung tinatawag natin kalinisan, nakasentro sa pananampalataya kung ano ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. So, sa ating mga piyesta, pinupuri natin yung mga santo natin nang dahil sa kalinisan ng kanilang pamumuhay noon bilang mga Kristiyano. Yun kasi ang sinabi ni San Pablo, kung may gagawin tayong pagdiriwang o piyesta halimbawa, yung nakasentro sa kalinisan, di ba? So, ibig sabihin, yung tamang pag-celebrate ang dapat nating gagawin. At yung sa hindi mga Katoliko na nagbigay komento, umaatake sa ating mga selebrasyon, wag lang sanang parang i-generalize nila na ang celebration ay masama nang dahil sa ilang mga Katoliko ang hindi gumawa ng mabuti o tama sa kanilang mga selebrasyon. So, sana
nakuha ninyo ang punto natin, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil katulad ito sa isang sitwasyon na meron akong kakilalang miyembro ng isang hindi katoliko na grupo o religion, banggitin na lang natin yung mga Iglesia ni Cristo, for example. Meron akong nakausap na isa sa mga samahan nila o mga kaanib sa samahang yan, na yung nag-uusap kami, binanggit niya yung mga masasamang katoliko, yung mga pinagagawa ng mga katoliko na hindi gumagawa ng mabuti. Parang ginawa niyang dahilan na kaya hindi natin samahan ang pananampalatayang katoliko nang dahil sa mga ganong tao sa loob ng simbahan. Pero hindi ko ibig sabihin na ito lang ang dahilan kung ikumpara natin sa ibang mga miyembro nila. Okay. Alam naman natin yung iba nakasentro talaga sa pananampalataya. In fairness, meron namang mga kasamahan nila na iniwanan nila ang katoliko nang dahil sa doktrina. Dahil sa kanilang alam, base sa pag-aaral nila, lilitaw sa kanilang pag-aaral na yung tama, yung mga doktrina daw ng Iglesia ni Cristo at mali yung mga doktrina ng Katoliko, kaya iniwanan nila. So, sa moral na pagbalanse natin, in good faith, ginawa nila ang pag-iwan sa Katoliko. No? Pero iba naman ang side natin kung ako ang tanongin ninyo. Hindi naman ako sasang-ayon, hindi ako admitado sa ganyang punto. Dahil baliktad naman ang sa akin, di ba? Sa sumada sa ating pag-aaral sa panampalatayang Katoliko, ang lilitaw naman sa aking pagsusuri, ang Katoliko ang nasa tama at yung sa ibang mga religion ay meron mang katotohanan ang hawak nila pero hindi lahat. At meron pang mga misconceptions lang about Catholicism. So ibig kong sabihin, sa aking side, ang fullness of the truth nandito sa pananampalatayang Katoliko. At sa ibang mga religion, maaring meron silang katotohanan pero hindi lahat. No? 'Di ba? Hindi lahat, at meron pang mga aral sila na parang against naman kung ating suriin ng mabuti sa totoong aral ng Christianity, no, mga kaibigan, mga kapatid. At alam nyo yan, no, dahil binanggit natin ang ilan sa mga aral nating Katoliko na inaatake nila, mula sa mga ribulto, larawan, purgatorio at iba pa, pagtawag ng Ama sa ating mga kaparian na binigyan natin dito ng mga kasagutan o liwanag, di ba, no, mga kaibigan, mga kapatid, na sa ating side naman, iba naman kung ikumpara sa kanila. So, bali kayo na ang mga listeners ang parang humatol, no, sa ating mga sinasabi dito, no, sa ating palatuntunan, no. So, importante sa ating palatuntunan na ihayag sa inyo ang ating mga kasagutan, mga enlightenment sa mga for every objections, mga katanungan, mga atake galing sa ibang mga kapatid nating hindi Katoliko. Yung sinabi kong Iglesia ni Cristo na nakausap ko, yung isa sa tinalakay namin, yung nakasentro sa kaniyang atake, yung mga gawain ng mga Katolikong hindi gumagawa ng mabuti. Sa pag-uusap namin na yon, parang pinalitaw niya nang dahil sa mga hindi magandang Katoliko, yung mga Katolikong hindi nila sinuseryoso ang kanilang pananampalataya. Ginawa niyang dahilan, parang pinabigat niya ang rason na ganyan.
na hindi talaga mabuti ang Katolisismo ng dahil sa mga maraming mga Katoliko ang hindi gumagawa ng tama. At ako na may hindi naman tutol sa pagsasabing meron talagang mga Katoliko na ganyan. Ang sa akin lang na hindi naman siguro lahat. Ang ibig kong sabihin, let us see, no? Kailangang tingnan natin ang Katolisismo sa kanyang kabuuan, hindi lang sa yung parte lang. Dahil para sa aking naman, no, kung pinag-aralan ko kasi, sinuri ko kasi ang Katolisismo at nakita ko ang glories at downfall ng simbahan. Pag sinabing downfall, hindi yung downfall na hindi na nakatayo. Ibig kong sabihin yung ups and downs sa simbahang Katoliko, nalaman ko yon resulta sa aking pagsusuri. Dahil kung ating basahin ng Biblia, ganoon naman ang paglarawan ng ating Panginoon sa kanyang kaharian dito sa mundo. Sa hindi pa siya babalik, sa hindi pa yung second coming niya. Yun lang sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 24 hanggang 30. Yung nilarawan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kaharian dito sa mundo. Diba binanggit niya na sa kanyang kaharian, sa hindi pa yung tinatawag nating general judgment, talagang may trigo at saka yung damo. Ibig sabihin, merong mga masasamang mga kaanib at meron namang mabubuti. Kung intindihan natin, hindi talaga makita natin na masabi natin na ang totoong kaharian ng Panginoon ngayon dito sa mundo ay talagang wala ng masama. Puro lahat mabubuti. Hindi po ganon. Ibig sabihin, huwag nating gawing dahilan yung mga masasamang Katoliko sa pagsasabi na hindi totoo ang Katolisismo nang dahil sa mga negatives na mga ginagawa ng kanyang mga kanib o mga kasamahan. Hindi po ganon. Dahil kung balikan natin, halimbawa yung 12 apostles na ang responsable sa pagpili sa kanila na maging apostol sila, ang ating Panginoong Jesucristo. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang personal na namimili sa kanila. Pero masasabi ba natin na lahat sila mabubuti nang dahil ang Panginoong Jesucristo na mismo ang nagpili sa kanila? No, mga kaibigan at mga kapatid. So kahit na ang ating Panginoong Jesucristo ang nagpipili, pero hindi po garantiya na yung mga kaanib, yung mga pinipili niya ay hindi na makagawa ng masama. Dahil ang tao, no, may free will po tayo. Sa 12 apostles may naghudas, di ba mga kaibigan, mga kapatid? Pero hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo na, okay, dahil may naghudas sa inyo na aking mga pinipili, so itong grupo natin, hindi na ito totoo. Gagawa na tayo ng ibang grupo dahil may mansana sa loob. Hindi po sinabi ng Panginoong Kristo na nang dahil may naghudas sa kanyang mga sakop, sa kanyang iglesia, na sasabihin na niya, okay, humihinto na ang katotohanan na hawak ng grupong ito o ng iglesyang ito. Dahil may mansana, may naghudas na kasi. So kaya iwanan na natin ito at gagawa na tayo ng ibang grupo, ng ibang religion, ibang sekta. Hindi po turo ng Panginoong Jesucristo yan. Ang ibig ko pong sabihin, kung may nakikita tayong mga masasama sa loob sa iisang iglesia, iisang simbahan na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, magtulungan na lang po tayo sa paglilinis. Di ba? Dahil katulad po ito sa ating bahay. Ang ating bahay ay siyempre may mga dumi. Hindi po palaging malinis ang looban ng ating bahay, di ba? Di ba, mga
mga kaibigan at mga kapatid, dahil merong mga waste po tayo, may basura, ang ano pang ang ating bahay ay hindi palaging malinis natin tingnan. So, ibig sabihin kung merong mga dumi na sa loob ng ating bahay, ibig sabihin maglinis na po tayo. At magtutulungan po tayo sa paglilinis. Lahat na nasa bahay, di ba? Nang nasa tahanan, magtulungan sa paglilinis. Hindi po, kapag may nakita kang dumi sa loob ng bahay mo, iwanan mo ang bahay mo at pupunta ka sa ibang bahay. Maghanap ka ng bahay na malinis at doon ka papasok. Iiwanan mo yung bahay mo na madumi. Hindi po ganon. At unawain natin na isa lang bahay, isa lang iglesia ang natatag ng ating Panginoon Kristo. Kung meron mang mga dumi, ibig sabihin merong mga hindi maganda na nakikita natin sa bahay na ito, sa iglesyang ito, mag-isip tayo. Gagawa tayo ng mga gawain kung paano malinis natin, kung paano ma-correct natin ang mga maling ito sa loob. Hindi po solusyon na iwanan natin ito at gagawa tayo ng sariling bahay, sariling iglesia. Hindi po ganon. Wala pong turo ang Panginoong Kristo na ganyan. Dahil katulad po ito sa isang mag-asawa. Hindi po solusyon ang divorce sa mag-asawa kung hindi na nagkaintindihan sa kanilang pamumuhay. Dahil yung mga hindi pagkaintindihan, yung mga problema sa mag-asawa, mga trials lang yon na dapat nating malusutan. Ibig sabihin na kahit na may mga problema, minsan nga mag-aaway, hindi po gawin nating solusyon yung divorce. Hindi po. Dahil wala pong turo ang Panginoon na ganon. Ganon din sa ating pag-anib sa tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoon Kristo. Kailanman hindi po tinuro ng Panginoong Kristo na sa tatag niyang simbahan, kung meron mang mga tao na hindi po namumuhay ng tama sa loob ng iglesia o simbahan na natatag niya, hindi po kailanman dinuro ng ating Panginoon Kristo na kailangan na nating iwanan ito at gagawa na tayo ng sarili nating grupo. Hindi po ganon. Divisions po ang mangyayari at ito po ay hindi ikatutuwa ng ating Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, bakit importante po iyon? Yung kung meron mang hindi maganda na makikita natin sa loob ng ating simbahan o iglesia, hindi po kailanman naging kristyanong solusyon o kristyanong gawain na iwanan po natin ang simbahan na ito o iglesyang ito at aanib tayo sa ibang iglesia. Especially yung mga iglesia tatag ng ordinaryong tao na hindi po si Kristo ang nagtatag. Kailanman hindi po naging turo ng ating Panginoon si Kristo o aral ng ating Panginoon si Kristo at mga apostol ang ganyan. Importante po ito na matalakay natin dahil parang wala lang ang ganyang mga ginagawa natin. Dami kong alam ng mga Katoliko, Kristiyanong Katoliko na iniwanan nila ang Katolisismo nang dahil sa hindi magandang nakikita nila sa loob ng simbahan. Yung namit ko ang ilan sa kanila, sinabihan ko sila nang nag-uusap kami na, brother, sister,
aral ba ng ating Panginoong Jesucristo na kung meron man tayong makikitang masasama o hindi mabubuti sa loob ng iglesia o sa simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo, tinuro ba ng Panginoong Jesucristo na iwanan natin ito at magtatag tayo o aanib tayo sa ibang grupo? Na kung tutuusin, hindi naman si Kristo ang nagtatag. Nagtatag lang ng iba o ordinaryong tao. Hindi po nagtuturo ang ating Panginoong Jesucristo na ganon. Yung konkreto na example, yung sa 12 apostles na may naghudas, hindi po kailanman tinuro ng ating Panginoong Jesucristo na iwanan na natin ang grupong ito dahil merong naghudas. Hindi po ganon. Ang mababasa lang natin sa Biblia na meron tayong iwanan, wala pong iba yung sinimbolohan ng Babylonia. Ibig sabihin, yung kasalanan, yung kasamaan ang iwanan natin, pero hindi po ang iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At remember, tandaan natin, iisa lang ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo at natatag niya ito noong 33 AD. At hindi po nangako ang ating Panginoong Jesucristo na sa loob ng kanyang iglesia, lahat ng mga kaanib nito ay lahat mabubuti. Kung nagbasa tayo ng Biblia, especially yung sa mga sulat ni Apostol Pablo, no, sa aklat ng Korinto, sa unang Korinto at ikalawa, di ba meron tayong mababasa na palaging tinutuligsa ni San Pablo yung mga miyembro ng iglesia na hindi gumawa ng mabubuti. Palaging pinagsabihan ni San Pablo, sinulatan niya ang mga kaanib ng iglesia doon sa Korinto dahil palagi silang gumawa ng mga immoral. Pero hindi po kailanman tinuro o inaral ng ni San Pablo na iwanan na natin ng iisang iglesyang ito at magtayo na tayo ng ibang iglesia o magtayo na tayo ng ibang religion o grupo. Hindi po kailan nangaral si San Pablo ng ganyan. Ituwid lang natin ang mga mali sa loob. Ituwid lang natin. Paano ba natin ituwid ang mga masasama sa loob? Yung mangaral tayo. I-share natin ang mga salita ng Diyos. O i-remind natin sa kanila dahil nakalimutan nila kung ano talaga sila, kung ano talaga ang Christianity. Yun lang ang gagawin natin. Para tayong mga doctors, di ba? Kasi ang simbahan kasi simbahan ng mga makasalanan, di ba? Dahil hindi po lahat mga santo ang nasa loob. Ang daming mga makasalanan sa loob ng simbahan. Ibig sabihin, parang magsilbi tayong parang mga doktor. Dahil ang ating master po, ang pinakamataas na doktor, no? Ang ating Panginoong Jesucristo. At tayong mga followers, gagayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Of course, ating susundin yung protocol. Baka isipin ninyo, ibang Kristo na naman tayo. Di ba? Pag sinabing protocol, ang pinakamataas, yun ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, at kung sino naman yung pinili niyang mamahala, sundin naman natin. Kung yung paksa natin tungkol kay Saint Peter, yung Santo Papa, na pinili niya si Saint Peter na magsilbing Prime Minister, di ba? Hindi pa natin natapos ang paksa na yon. At sasabihin ko sa inyo, hintayin ninyo kung ating matuloy ang paksa na yon, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil yan naman ang isa sa mga problema natin sa Christianity. Yung hindi natin sinusunod yung protocol sa loob ng iglesia. Parang ginagawa nating ibang Kristo ang ating sarili. Parang ginawa natin ang isa't isa natin na otoridad. Na wala na tayong kinikilalang mas otoridad sa atin.
Kaya nga tayo, watak-watak ating pananampalataya dahil wala tayong kinikilalang final authority natin, yung tinatawag nating magisterium, yung successors sa kapangyarihan ng mga apostoles na sa ating pag-aaral, ito ay hinawakan ng ating mga obispo. Pero hindi po natin sinabi, tatandaan po natin na kahit na may mga otoridad po tayo, hindi po natin sinabi na ang mga otoridad natin ay hindi na maaring magkasala. Pwede din silang magkasala. Dahil lang kasi ang otoridad po kasi, kahit na genuine ang otoridad mo, hindi po nangangahulugan na mabuti na po kayo. Yung paulit-ulit na nating ginawang halimbawa, katulad po ito sa ating presidente ng bansang Pilipinas. Hindi po natin masabi na dahil ang isang presidente ay masama, sasabihin na natin ang kaniyang katungkulan ay hindi na genuine. Genuine, talagang otoridad po siya dahil presidente siya. Genuine. Hindi po fake, hindi po bogus, hindi po mini. Genuine ang kanyang katungkulan. Pero hindi lang mabuti ang kanyang pagka-leader. Hindi lang mabuti ang paghawak niya sa kanyang katungkulan. Meron pong ganon, di ba? Kaya minsan nga gusto nating i-impeach ang ating mga lideres, di ba? Sa ating lipunan. Kung makita natin na hindi na sila gumawa ng tama. Pero hindi po natin sasabihin na hindi na genuine ang kanilang katungkulan ng dahil hindi sila gumawa ng tama. Ganon din sa iglesia. Ganon din sa simbahan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung may nakita man tayong mga kaparian na hindi gumagawa sa kanilang katungkulan, yung masasama ang pinagagawa nila, sasabihin na natin na Iglesia Katolika, hindi na ito totoong iglesia. Meron bang aral ang Panginoon na ganyan na nang dahil may ilang mga lideres ng simbahan ay hindi gumawa ng tama, sasabihin na hindi na ito totoong iglesia? At ang gawin mong totoong iglesia ay yung mga iglesyang huli na natatag, na hindi na si Kristo ang prime mover. Hindi po nangaral kailanman ang ating Panginoon Jesucristo na meron pang tao ang mag-originate sa kanyang grupo. Kaisa lang niya. Ito ino-organize noong 3380. Siya nagsimula at pinangakuhan niya itong hindi po ito malaglag. Magpapatuloy po ito. Base, no, mismo sa mga nakasusulat, no, na ating nabasa sa Biblia, no, mga kaibigan at mga kapatid. Pero kung ating susuriin ang kabuuan sa simbahang Katoliko, talagang hindi po natin masabi na lahat masasama ang malalaman o makikita natin sa Kanya. Ang daming magagandang makikita natin sa loob ng simbahang Katoliko, no, sa history. Ang po natin, katibayan po natin, bakit may naging San Lorenzo Ruiz? Bakit may naging Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of Lisieux, Saint Teresa of Calcutta, Mother Teresa of Calcutta, Padre Pio? Ang daming mga Katolikong naging mabubuti. No? Ibig sabihin, tingnan natin ang Katolisismo sa kanyang kabuuan. Hindi po yung parte lang, yung kasamaan lang ang ating nakikita sa Kanya. Gagawin natin itong dahilan na iwanan natin siya. Wala pong turo ang ating Panginoon Jesucristo na ganyan. Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, wala na po tayong panahon, wala na po tayong oras. Ang mga huling talata na gusto nating i-remind sa ating lahat, itong talata ng unang Juan,
Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. Ulitin ko, unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. Sinabi ni San Juan dito, sabi niya, mga anak. So hindi ko pa ituloy ito, quick reminder lang. Itong sinabi niya sa mga tao, mga anak, ibig sabihin father po siya. Ito, mag-isip kayo, anong religion o anong samahan o anong iglesia ang nangaral na pwedeng tawaging ama ang mga lideres ng simbahan? Dahil malinaw po dito si Juan, sinabihan niya ang mga tao na hindi man niya mga anak ito ng pamilya niya, no? Sinabi niya mga anak, ibig sabihin father po siya. Ituloy ko ang sinabi niya dito. Sabi niya, mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami ng lumilitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana sila kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Masakit ang mga salitang ito dahil tinawag pa ang mga taong ito na mga Antikristo. Kahit na ikaw na nakikinig ngayon, hindi mo matanggap ito, tatawagan kang Antikristo, di ba? Mahal natin ang Panginoong Jesucristo at tatawagin tayong Antikristo, di ba? Pero yung tinatawag nating indirect Antichrist, nasa isip mo, nasa Panginoong Jesucristo tayo. Pero ang ating mga gawain ay gawain ng mga Antikristo. Gawain ng mga Antikristo, huwag nating kalimutan, iyong iwanan mo ang tunay na samahan, iisang samahan ng ating Panginoon Jesucristo na gagawa ka ng ibang grupo. Mali po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Antikristo po ang labas natin kung ginagawa po natin. Importante po ang unity. Importante po ang pagkakaisa sa iisang samahan ng ating Panginoon Jesucristo. Okay, dahil wala na po tayong oras, ating itutuloy ito sa susunod. Okay, January na, no? So bagong taon na, no, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, sa pangalan na lang ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria, sa ating mga opisyal ng simbahan, mula sa mga kaparian, ating mga obispo at Santo Papa. Ito po ang inyong lingkod sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Kasama na ang ating mga kapatid sa technical side, Danny Lou at Tax Ilumba. Ang magsasabi sa inyo, belated Merry Christmas at Happy New Year 2014. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now reaching Filipinos all over the land.